Ang habi ng laya. Ang simoy ng hangin, karaniwang nagdadala ng amoy ng sariwang isda, at pinatuyong damo mula sa kalapit na ilog, ay tila may dalang kakaibang bigat ngayong madaling araw. Si Alana Reyes, nasanay sa maagang gising ng kanyang lola para sa kanilang maliliit na tindahan sa palengke, ay nabulabog hindi ng isang pamilyar na boses, kundi ng isang mahinang kaluskos sa labas ng kanilang payak na tahanan. Parang anino, sumandal siya sa dingding na gawa sa pinatuyong kawayan, pinipilit makinig. May mga yabag. Hindi iyon ang yabag ng pamilyar na tilaok ng manok ni Nana Celia, o ng magsasakang papuntang bukirin. Iyon ay matitigas, sunod-sunod, at may dalang isang kakaibang pag-iingat. Sino yan? Bulong ni Alana sa sarili, habang ang hibla ng takot ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang dibdib. Kilala niya ang bawat tunog sa kanilang komunidad. Kilala niya ang bawat lumang kawayang bumibigay sa bigat ng hangin, ang bawat huni ng bayawak na nagpaparamdam sa ilalim ng kanilang bahay. Ngunit ang tunog na ito'y bago, malalim, at puno ng hindi maintindihang panganib. Maingat siyang gumapang patungo sa maliit na bintanang hindi ganap na isinara. Sa pamamagitan ng maliit na siwang, nasilayan niya ang mga anino. Tatlong malalaking figura, nakasuot ng madidilim na damit, gumagapang sa dilim, papunta sa direksyon ng isang lumang bodega sa likod ng kanilang bahay. Hindi ito ang karaniwang mga tauhan ng demolisyon na kanilang kinatatakutan. May kakaiba sa kilos nila. Mayroon silang dalang kagamitan, hindi pang sirang bahay, kundi pang hukay, pang butas. Para silang naghahanap ng isang bagay. Nana Celia, halos pabulong nagising ni Alana sa kanyang lola. Gising po kayo. May mga tao sa labas. Nagising si Nana Celia, ang matandang may uban na sa buhok at may markang sipag sa mga kamay. Mga tauhan ng demolisyon, agad na tanong nito, ang boses puno ng pag-aalala. Hindi po. Iba sila. Parang naghahanap sila ng kung ano. Papunta sila sa bodega. Nagbago ang ekspresyon ni Nana Celia. Ang pag-aalala ay napalitan ng isang matinding takot, na tila binuksan nito ang isang matagal nang nakalimutang pinto sa kanyang alaala. Bumangon ito, hindi pa man lubos na gumagaling ang kanyang rayuma, at agad na nagtungo sa maliit na bowl sa ilalim ng kama. Kinuha nito ang isang lumang susi at isang maliit na, kumupas na tela na may nakaborda na kakaibang disenyo. Alana, pakinggan mo ako, seryosong sabi ni Nana Celia, na ikinagulat ni Alana. Bihira niyang makita ang kanyang lola na ganito kaseryoso. Hindi ito tungkol sa lupa. May hinahanap sila at narito iyon sa atin. Ano po iyon, Nana? Ang habi ng laya, bulong ni Nana Celia, isang lumang habihan. Lihim na pinoprotektahan ng ating angkan sa henerasyon. May kapangyarihan iyon at mayroon itong nakatagong katotohanan na hindi dapat mahulog sa maling kamay. Bago pa man makapagsalita si Alana, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa bodega. Sumunod ang mga nagmamadaling yabag. Mukhang may nakuha sila o may nag-abala sa kanila. Alana, tandaan mo ito, madiing sabi ni Nana Celia, habang iniaabot ang susi at ang bordadong tela kay Alana. Wala kang dapat pagkakatiwalaan, lalo na ang mga hidalgo. Alam kong sila ang nasa likod ng demolisyon na ito, pero may mas malalim pa rito. Iligtas mo ang habi. May itinatago itong direksyon, isang mapa. Ikaw lang ang makakaintindi. Panatilihing ligtas ito at kung darating ang Rafael Hidalgo, mag-ingat ka. Naguguluhan si Alana. Rafael Hidalgo. Ang kinatatakutan nilang apo ng dating may-ari ng lupa, si Don Ramon Hidalgo. Ang pangalang iyon ay laging naugnay sa kapangyarihan at pagiging walang puso. Nana, saan kayo pupunta? Aabalahin ko sila. Kailangan mong makatakas. Bumalik ka rito kapag malinaw na ang lahat. Tandaan, Alana, ang dugo mo ang susi sa habi. Nang makalabas si Nana Celia, isang sigaw ang narinig ni Alana, na sinundan ng kaguluhan. Nanikip ang dibdib niya. Alam niyang nasa panganib ang lola niya. Ngunit alam din niya na kailangan niyang sundin ang bili nito. Bitbit ang lumang susi at bordadong tela, lumabas si Alana sa likod ng bahay, tumakbo sa dilim, hindi alintana ang matutulis na tinik, tanging ang boses ni Nana Celia ang gumagabay sa kanya. Tumungo siya sa palengke, ang kanyang ligtas na kanlungan, kung saan naniniwala siyang makakapagtago siya. Pagdating sa palengke, tumambad kay Alana ang nagkakagulong sitwasyon. Hindi lang demolisyon.
May mga tauhan, nakasuot ng uniforme, na may kasamang mga taong may dalang kakaibang kagamitan, hindi lamang para sirain ang mga estruktura, kundi para maghanap ng anomalya sa ilalim ng lupa. Nasa unahan ng lahat si Rafael Hidalgo, isang binata na ang presensya ay tila nagpapalamig sa kapaligiran. Matangkad, matikas, may mga mata na tila tinatago ang sanlibong sikreto at walang ngiti. Hindi siya mukhang isang karaniwang businessman. Para siyang isang propesor, o mas angkop, isang arkeologong handang hukayin ang bawat sulok ng mundo para sa isang sagot. Ginoong Hidalgo, maawa na po kayo, sigaw ng isang matanda. Ito lang po ang kabuhayan namin. Ngunit walang emosyon si Rafael. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may diin. May nakalagay sa aking mga dokumento na ang lupaing ito ay mayroong mahalagang kasaysayan na kailangan nating imbestigahan. Walang sinuman ang makakahadlang dito. Kung hindi kayo kusang umalis, kailangan naming gawin ang aming trabaho. Nakisama si Alana sa mga tao, nagtatago sa likod ng mga nagtitinda. Hindi niya maintindihan. Bakit naghahanap ang mga taong ito ng kung ano sa lupa, hindi lamang para sirain ang mga bahay? Biglang itinulak ng isang tauhan ang isang matanda, si Tatay Isko, ang mangingisda. Hindi nakapagpigil si Alana. Hoy! Anong karapatan niyong manakit ng matanda? Sigaw niya, nilapitan si Tatay Isko at tinulungan itong tumayo. Nagtaas ng tingin si Rafael. Sa unang pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata. Ang mga mata ni Rafael, na kanina iwalang emosyon, ay tila may bahagyang pagkabigla nang makita siya. Ngunit agad din iyong napalitan ng pagiging blanko. Mariano, iwasan ang pisikal na pananakit, sabi ni Rafael sa kanyang tauhan, walang anumang pagpapakita ng galit. Anong nangyayari rito? Boss Rafael, siya po ang humahadlang sa amin, sagot ng tauhan, Mariano. Hindi ko hinahadlangan ang trabaho nyo, pero iba ang trabaho nyo sa pagiging walang puso, giit ni Alana, habang nakatayo sa harapan ni Rafael. Ano ba talaga ang hinahanap nyo sa lupaing ito? Hindi ba sapat na ang sinabi ni Don Ramon na ibinibigay niya ang lupa sa amin? Nasaan ang respeto sa namatay niyong lolo na nagkaroon ng gintong puso? Tiningnan siya ni Rafael, hindi galit kundi mausisa. Para siyang isang misteryosong artefakto na kailangan niyang pag-aralan. Ikaw ba ang sinasabi nilang pinakamatinik na tindera rito? Tanong niya, nagbago ang tono. Ang babaeng hindi natatakot sa kahit ano. Hindi ako natatakot sa mga tulad niyo na walang ginawa kundi manakit at magtanggal ng kabuhayan ng iba. Bakit? May kasulatan kami, ipinangako sa amin ang lupain na ito. Nasaan ang mga dokumentong iyon? Hindi mo ba pwedeng ibigay ang mga karapatan namin? Ang kasulatan ay hindi nagpapatunay ng buong pagmamay-ari, kalmado niyang sagot. At ang lupain na ito ay higit pa sa tirahan lamang. Ito ay isang archaeological site. Kailangan nating hukayin ang nakabaon dito. At kung ano man ang makita, iyon ay pag-aari ng pamilya Hidalgo. Nagulantang si Alana. Arkeolohiya. Ang habi ng laya. Naintindihan niya ngayon ang babala ni Nana Celia. Hindi lang lupa ang habol nila. Wala kayong karapatan sa lupang ito. Ito ay sa amin. Hindi kami aalis. Lumapit si Rafael, ang bawat hakbang ay tila nagpapabigat sa hangin. Yumuko siya, ang kanyang malalim na mata ay diretso sa mata ni Alana. Ganun ba? Hindi ka aalis? Anong kaya mong isugal? Ang buhay mo? O ang buhay ng iyong mga kababaryo? Pakiramdam ni Alana, bumibigay ang kanyang tuhod. May kapangyarihan sa mga mata ni Rafael, hindi lang sa posisyon kundi sa karunungang tila nagtatago. Napakababa ng halaga ng buhay mo para sa lupang ito, patuloy ni Rafael na parang bumubulong. Kaya, wag mong subukang ubusin ang pasensya ko. Hindi ako magandang kaaway. Ngunit isang bagay ang nag-udyok kay Alana. Ang bordadong tela sa kanyang palad. Hindi ako natatakot. Hindi mo kami mapapaalis ng walang laban. May pinaniniwalaan kami at may mas malalim pa sa lupaing ito kaysa sa iniisip mo. Nagtaas ng kilay si Rafael. Mas malalim? Ibig sabihin, alam mo ang tungkol sa anomalya? Ang alamat ng habi ng laya? Natigilan si Alana. Paano niya nalaman? Kung ganon, patuloy ni Rafael, mayroon akong alok. Hindi katawan, Miss Reyes. Hindi iyon ang habol ko.
Ang kailangan ko ay ang iyong kooperasyon. Ang iyong kaalaman sa lugar na ito. Ang iyong access sa mga lumang bahay. Ibigay mo sa akin ang impormasyon na kailangan ko at pananagutan ko ang kaligtasan ng iyong mga kababaryo. Kung hindi, ipagpapatuloy ko ang paghukay. At wala akong masisiguro para sa kanino man. Naiipit si Alana. Ang mga tao niya nasa panganib. Si Nana Celia, may nangyari ba? Nagpakita siya ng matinding pag-aalala, ngunit sa loob niya, alam niyang ito ang kailangan niyang gawin. Kailangan niyang malaman kung ano ang hinahanap ni Rafael. Pumapayag ako, sagot ni Alana, halos paos. Pero may kondisyon. Kailangan mong siguruhin ang kaligtasan ng lahat at walang masisira sa mga ari-arian nila. Kasunduan, sabi ni Rafael, at sa unang pagkakataon, tila may bahid ng iba pang emosyon sa kanyang mga mata, hindi lang ang pagiging blanko. Hindi iyon ngiti kundi parang isang desisyon. Dinala ni Rafael si Alana sa kanyang mansyon na hindi katulad ng sa orihinal na kwento, ay hindi lamang isang tirahan. Ito ay parang isang modernong museo na may mga aklatan na puno ng mga libro tungkol sa kasaysayan, arkeolohiya, at mga lumang mapa. Naging malinaw kay Alana na si Rafael ay isang tao na nabubuhay sa mga lihim at nakaraan. Dito ka magsisilbi. Hindi bilang katulong sa bahay, kundi bilang assistant sa proyekto, anunsyo ni Rafael. May mga lumang dokumento ako na kailangan mong pag-aralan. May mga simbolo na kailangan mong tukuyin. Ang bahay mo, Miss Reyes, ay nasa gitna ng aking historical site. Ang habi ng laya, alam kong nasa loob ng bahay mo. Nagulat si Alana. Paano mo nalaman? Aking lolo, si Don Ramon, ay naging interesado sa mga alamat ng lugar na ito bago siya namatay. Nakita ko ang mga sulat niya, mga lumang journal. May nakatagong katotohanan sa lupaing ito na mas malaki kaysa sa isipin ng sinuman. Mayroong isang sinaunang habihan na kayo lamang ang makakahanap. Ang iyong pamilya, Miss Reyes, ay ang mga tagapagbantay ng habi ng laya. At mayroon ding mga taong handang pumatay para sa kapangyarihan nito. Narinig ni Alana ang bawat salita ni Rafael. Ito ang buong kwento. Hindi lang demolisyon, kundi isang mas malaking labanan para sa isang sinaunang kapangyarihan. Sa mansyon, nakilala ni Alana si Leo Hidalgo, ang nakababatang kapatid ni Rafael. Si Leo ay kabaligtaran ni Rafael, mapagbiro, palangiti, at agad na nagpakita ng interes kay Alana. Naging komportable si Alana kay Leo, na lalong nagpatindi sa pagiging mailap ni Rafael. Ano bang ginagawa mo sa kanya, Kuya Rafe? Tanong ni Leo kay Rafael, nang makita niyang tinitignan ni Rafael si Alana habang abala ito sa pagbabasa ng mga lumang dokumento. Huwag mong subukan na saktan ang dalagang iyan. Makikita mo kung ano ang magagawa ko. Alam kong may sariling motibo ka, malamig na sabi ni Rafael. Huwag kang makialam. Habang magkasama sina Alana at Rafael sa pag-aaral ng mga dokumento, unti-unti niyang nakita ang iba pang aspeto ni Rafael. Nakita niya ang pagiging matyaga nito, ang lalim ng kanyang kaalaman, at ang pagiging dedikado nito sa kanyang misyon. Hindi niya ito magawang gustuhin sa simula, dahil sa kanyang pagiging malamig, ngunit nakita niya ang bigat ng pasanin nito. Bakit ka ganyan? Tanong ni Alana isang gabi, habang nag-aaral sila ng mga lumang hieroglyphs sa aklatan. Bakit parang laging pasan mo ang mundo? Nagulat si Rafael sa tanong niya. Hindi siya sumagot kaagad. Mayroon akong masamang nakaraan. Isang nakaraang nagpaalala sa akin na ang emosyon ay kahinaan. Ang kapatid mo, si Leo, ay sinabi sa akin ang tungkol kay Cassandra, sabi ni Alana. Pero iba ako kay Cassandra. Hindi mo dapat ibunton sa akin ang galit mo. Sa unang pagkakataon, nakita ni Alana ang sakit sa mga mata ni Rafael. Hindi lang galit kundi sakit. Hindi ko iyon ginagawa, depensa niya. Wala kang alam. Ngunit sa mga sumunod na araw, habang patuloy silang nagtutulungan, unti-unting nabuo ang tiwala sa pagitan nila. Nagsimula silang magkaroon ng mga pag-uusap na higit pa sa trabaho. Isang gabi, habang umuulan ng malakas, nakita ni Alana si Rafael na nakatulala sa labas ng bintana. Ayaw mo ba ng ulan? Tanong ni Alana. Hindi. Naaalala ko lang ni. Nagsimula si Rafael at ibinahagi ang isang lihim na hindi pa niya naibabahagi sa sinuman. Si Cassandra, mahal ko siya. Nag-iwan siya sa akin ng isang malaking butas. Pero hindi siya ang tunay na problema.
Ang problema ay ang samahan na kinasangkutan niya. Ang samahan na naghahanap din sa habi ng Laya. Sila ang nagmanipula sa kanya para makalapit sa akin, para makuha ang impormasyon sa mga pananaliksik ng lolo ko. Sila ang nagpapatay sa kanya, tanong ni Alana, nanlaki ang mga mata. Hindi direktahan. Pero dahil sa kanilang impluensya, nasangkot siya sa isang aksidente. At ngayon, sila ang mga naghahanap sa habi. Ang syndicate na iyan ay pinamumunuan ni Armando Dante Cruz, isang dating kasosyo ng aking lolo. Ginagamit niya ang aming pangalan para makamit ang mga iligal na gawain. Kaya ako nandito. Para protektahan ang habi at para ilabas ang katotohanan. Naramdaman ni Alana ang bigat ng kanyang mga salita. Hindi lamang siya isang mayaman na nag-aabuso. Siya ay isang taong may misyon at kasama sa misyon na iyon ang pagprotekta sa kanyang sariling pamilya at ang kasaysayan. Kung ganon, sabi ni Alana, kailangan nating makahanap ng paraan para pigilan sila. Kailangan natin ang habi ng Laya. Ano ang itsura nito? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, ang habi ay hindi lamang isang simpleng habihan. Ito ay isang lumang tela na naglalaman ng mga simbolo, at ang mga simbolo na iyon ay humahantong sa isang mas malaking kapangyarihan. Ang bawat hibla nito ay may kwento. At ang kwentong iyon ay tanging ang iyong dugo, ang dugo ng iyong angkan, ang makakapagbukas. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang kanilang tunay na paghahanap. Ginawang sentro ng operasyon ni Rafael ang kanyang mansyon. Nag-imbita siya ng mga eksperto sa sinaunang wika at mga cryptographer, ngunit walang sinuman ang makapagpaliwanag sa mga kakaibang marka sa bordadong tela na ibinigay ni Nana Celia kay Alana. Nakasulat sa lumang wika ng ating angkan, sabi ni Alana habang hinahawakan ang tela. Kailangan kong bumalik sa aming bahay. Doon ko lamang mararamdaman ang mga sagot. Kahit delikado, sumang-ayon si Rafael. Kailangan nilang maging maingat dahil alam nilang binabantayan sila ni Dante at ng kanyang sindikato. Bumalik sina Alana at Rafael sa lumang bahay ni Alana, na ngayon ay halos gumuho na, ngunit mayroon pa ring misteryosong presensya. Sa loob ng bahay, iginya ni Alana si Rafael sa isang lumang bahagi ng dingding na hindi pa ginuho. Doon, sa ilalim ng lumang aparador, may nakita siyang isang serye ng mga ukit na hindi niya napapansin noon. Mga pamilyar na simbolo, ngunit kakaiba ang pagkakaayos. Ito, bulong ni Alana, ito ang mapa. Ang habi ay hindi nakabaon. Itinago ito sa isang lugar na hindi nila aasahan. Nasaan, tanong ni Rafael, puno ng pag-asa. Ang habi ay itinago sa loob ng lumang simbahan sa dulo ng bayan. Iyon ang lugar kung saan nagtitipon ang ating mga ninuno, at doon nila pinoprotektahan ang habi mula sa mga naghahangad sa kapangyarihan nito. Nakarating sila sa lumang simbahan na ngayon ay halos ginawa ng imbakan ng basura. Ngunit sa ilalim ng lumang altar, may nakita silang isang lihim na silid. Nandoon ang habi ng Laya. Hindi ito isang simpleng habihan. Ito ay isang napakalaking piraso ng tela na may gintong hibla na naglalaman ng mga buhay na kwento at simbolo. Nang hawakan ito ni Alana, tila may kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan. Nagliwanag ang mga simbolo. Ngunit hindi sila nag-iisa. Dumating si Dante at ang kanyang mga tauhan. Rafael Hidalgo. Nandito ka rin pala, sigaw ni Dante. Sabi na nga ba't interesado ka rin sa habi ng Laya? Iyan ang kapangyarihan na matagal ko nang hinahanap. Isang mainit na paghaharap ang naganap sa loob ng lumang simbahan. Si Dante, na mayroong sariling kaalaman tungkol sa habi ng Laya, ay tinangka itong kunin. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang habi, humarang si Rafael. Dante, ang habi ay hindi para sa iyo. Ang kapangyarihan nito ay hindi para sa pansariling kagustuhan. Ito ay para sa proteksyon, sigaw ni Rafael. Nagtataka si Dante. Proteksyon. Ang lolo mo ang nagsabi sa akin na ang habi ay susi sa walang hanggang kapangyarihan. Nagsinungaling ka sa lolo ko. Gusto mo lang gamitin ang habi para sa sarili mong ambisyon, sigaw ni Rafael. Ang habi ay naglalaman ng kasaysayan, hindi lamang ng kapangyarihan. Ito ang patunay na ang pamilya Hidalgo ay may koneksyon sa pagprotekta sa habi, hindi sa pagkuha nito. Samantala, lumitaw si Leo, kasama ang ilang tauhan ni Rafael at si Nana Celia. Kuya Rafe, nandito na kami. Nagsimula ang labanan.
Gumamit si Rafael ng kanyang kaalaman sa sinaunang taktika at martial arts na natutunan niya sa kanyang mga paglalakbay. Ngunit si Dante, na may malaking bilang ng tauhan, ay naging mapanganib. Sa gitna ng kaguluhan, hinawakan ni Alana ang habi. Sa pamamagitan ng kanyang intuwisyon at ang mga aral ni Nana Celia, ginamit niya ang kanyang dugo, ang dugo ng kanyang angkan, upang i-activate ang habi. Nagliwanag ang habi ng laya, at lumabas ang mga imahe ng nakaraan, mga ninuno ni Alana na nagpoprotekta sa habi, at ang tunay na balangkas ng pamilya Hidalgo na naging bahagi ng mga tagapagbantay. Ang mga imahe ay nagpakita kung paano pinrotektahan ng angkan ni Alana ang habi mula sa mga naghahangad ng kapangyarihan, at kung paano rin naging bahagi ang pamilya Hidalgo sa pagprotekta nito. Ngunit nagkaroon ng pagkakawatak-watak dahil sa mga kasinungalingan ni Dante. Ang habi ay hindi lamang nagpapakita ng nakaraan, kundi nagbibigay ito ng proteksyon sa mga may malinis na layunin. Kasinungalingan, sigaw ni Dante, ngunit ang kanyang mga tauhan ay nag-aalangan. Nakita nila ang mga imahe, nakita nila ang katotohanan. Sa pagkakataong iyon, sinamantala ni Rafael ang pagkakataon at pinabagsak si Dante. Dumating ang mga otoridad na tinawagan ni Leo at inaresto si Dante at ang kanyang mga tauhan. Pagkatapos ng labanan, naging tahimik ang simbahan. Si Alana, si Rafael, at si Leo ay nakatayo sa tabi ng habi ng laya. Si Nana Celia, na nakita na ang kanyang lolo ay ligtas, ay lumapit at niyakap si Alana. Sabi ko na nga ba, ikaw ang makakapagbukas sa habi, sabi ni Nana Celia, umiiyak. Hindi ko ito magagawa nang wala kayo, sabi ni Alana, tinignan si Rafael. Salamat, Rafael. Tinitigan siya ni Rafael, at sa unang pagkakataon, nakita ni Alana ang tunay na ngiti sa kanyang labi. Hindi ito ngiting sarkastiko o mailihim. Ito ay isang tunay na ngiti ng kaligayahan. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, nilinis ang pangalan ng pamilya Hidalgo. Ibinunyag ni Rafael ang lahat ng impormasyon tungkol kay Dante at sa sindikato. Ang habi ng laya ay ligtas, at ngayon ay pinoprotektahan ito ng magkasamang pamilya Reyes at Hidalgo. Hindi na ito isang lihim na sumpa, kundi isang simbolo ng pagkakaisa at pag-asa. Ang mga tao sa komunidad ni Alana ay binigyan ng bagong pagkakataon. Sa halip na demolisyon, tinulungan sila ni Rafael na makapagtayo ng mas matibay at modernong mga tahanan habang pinapanatili ang kanilang kultura at pagkakakilanlan. Ginawa niyang isang sentro ng kasaysayan at kultura ang lugar na may museo para sa habi ng laya at ang kwento nito. Sa paglipas ng mga buwan, lumalim ang pagmamahalan ni Alana at Rafael. Ang kanilang relasyon ay nagsimula sa isang transaksyon at pagdududa, ngunit naging isang malalim na pag-unawa at pagmamahal. Natuto si Rafael na muling magtiwala at magpakita ng emosyon, habang si Alana naman ay natuto na hindi lahat ng mayaman ay masama at mayroong mga taong may malalim na prinsipyo. Isang araw, habang nasa lumang simbahan na ngayon ay isa ng pampublikong sentro ng kultura, lumuhod si Rafael sa harapan ni Alana. Ang habi ng laya ay nakasabit sa dingding, nagbibigay ng liwanag at kasaysayan. Alana Reyes, nagsimula si Rafael, ang boses ay puno ng pagmamahal. Nagsimula tayo sa isang lihim at isang kasunduan. Ngayon, gusto kong tapusin ito sa isang pangako. Gusto kong maging asawa ka, ang aking partner sa buhay, at ang tagapagtanggol ng habi ng laya. Hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa pagmamahal. Mahal kita, Alana. Niyakap ni Alana si Rafael, ang mga luha ay bumuhos sa kanyang mga mata. Mahal din kita, Rafael. Pumapayag ako. Sa isang ingranding kasalan, pinagsama ang dalawang pamilya, Reyes at Hidalgo, sa ilalim ng simbolo ng habi ng laya. Si Leo ang best man, at si Bielim, ang dating ili ni Rafael na naging matalik na kaibigan ni Alana, ang maid of honor. Ilang taon ang lumipas, at sina Alana at Rafael ay nagkaroon ng malulusog na anak, dalawang bata na ipinanganak na may pagmamahal sa kasaysayan at ang kinabukasan. Ang habi ng laya ay naging simbolo ng kanilang pamilya, isang patunay na ang katotohanan ay laging mananaig, ang pagmamahal ay may kakayahang paghilumin ang sugat ng nakaraan, at ang bawat hibla ng buhay ay konektado sa isang mas malaking kwento. Ang mga alingaw-ngaw ng demolisyon ay napalitan ng mga awitin ng pag-asa. Ang takot ay napalitan ng pagkakaisa. At ang isang lalaking puno ng galit ay natagpuan ang kanyang kapayapaan sa isang babaeng nagturo sa kanya kung paano muling magmahal at magtiwala.
5 taon ang lumipas mula nang matuklasan ang habi ng Laya at mabunyag ang mga lihim ni Dante Cruz. Ang komunidad na minsang nasa bingit ng pagguho ay muling nabuhay, mas matatag at mas maganda, sa tulong ng pamilya Hidalgo at ng mga residente. Ang lumang simbahan ay naging museo ng habi ng Laya, isang bantayog ng kanilang kasaysayan at simbolo ng pagkakaisa. Masayang binabagtas ni Alana at Rafael ang kanilang buhay may asawa, puno ng pagmamahalan at pag-unawa. Ang dating The Ice Prince na si Rafael ay nagpakita na ng isang ngiti na kasing init ng araw sa tabing dagat, habang si Alana naman, ang dating tindera sa palengke, ay naging katuwang niya sa pamamahala ng museo at sa kanilang pamilya. Ang pinakamalaking pagpapala nila ay ang kambal na sinalakan at diwata, na ngayon ay 3 taong gulang na, malilikot at puno ng kagalakan. Isang araw ng tag-araw, habang abala si Alana sa pag-aayos ng mga lumang dokumento sa opisina ng museo, biglang tumakbo papalapit si Lakan, hinihingal. "Mama! Si Diwata po! May nakita siya!" Sinundan ni Alana ang kanyang anak patungo sa pangunahing bulwagan, kung saan nakasabit ang habi ng Laya. Naroon si Diwata, nakatayo sa harap ng habihan, ang kanyang maliliit na kamay ay nakadikit sa makulay na tela. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha, at ang kanyang labi ay bumubulong ng mga salitang hindi maintindihan. Nang lapitan siya ni Alana, tila nagliliwanag ang isang bahagi ng habi na malapit sa mga kamay ni Diwata, at nakakita siya ng mabilis na imahe, isang bumubulong na anino na may dalang kakaibang simbolo. "Diwata, anak, anong nakita mo?" tanong ni Alana, habang kinikilabutan. Ngunit bago pa man makasagot si Diwata, dumating si Rafael, ang kanyang noo ay nakakunot. "May nangyari," sabi niya, habang tinitignan ang pinto ng museo. "May nagtangkang pasukin ang habi ng Laya Museum kagabi. Walang nawawala, ngunit di." Ipinakita niya ang isang maliit na piraso ng metal na may nakaukit na kakaibang simbolo, parehong-pareho sa nakita ni Alana sa kanyang mabilis na paningin. "Nakita ko ito sa sahig malapit sa labas ng vault." Niyakap ni Alana ang kanyang mga anak. Ang kapayapaan na kanilang tinamasa sa loob ng 5 taon ay tila nabasag. Ang habi ng Laya, na kanilang inakalang tagapagtanggol lamang, ay tila may bagong mensahe o isang bagong babala. "Anong ibig sabihin nito, Rafael?" bulong ni Alana, ang boses ay puno ng pag-aalala. "Mayroon bang mas malalim pa sa habi na hindi natin alam?" Niyakap ni Rafael si Alana at ang kambal. "Hindi ko alam, mahal. Ngunit alamin natin. Hindi ko hahayaang mapahamak ang ating pamilya at ang habi. Ikaw at ang kambal kayo ang pinakamahalaga." Sa loob ng ilang araw, nag-iba ang buhay ng pamilya Hidalgo. Si Rafael ay abala sa pagsasaliksik sa misteryosong simbolo. Sinubukan niyang kumonsulta sa mga eksperto sa sinaunang kultura at mga cryptographer, ngunit walang sinuman ang makapagbigay ng konkretong sagot. Ang simbolo ay lumang-luma, nagmula sa isang sibilisasyong halos nabura na sa kasaysayan. Parang isang babala, bulong ni Rafael, habang tinitignan ang nakakubli na simbolo. Ang mga marka na ito ay may koneksyon sa isang lumang sekta na naglalayong baluktutin ang oras at kapalaran. Ito ang Order of the Shadow Weaver. Samantala, mas naging malinaw ang koneksyon ng kambal sa habi. Tuwing gabi, kinakausap ni Diwata ang mga hibla ng habi at kinukwento niya ang mga panaginip niya kay Alana. Mga panaginip na puno ng mga anino, mga nagangalit na boses, at isang matandang lalaki na may mapanlinlang na ngiti. Si Lakan naman ay mas nakikinig sa mga ihuni ng habi na tila mga direksyon. "Mama, may boses po sa habi." "Sinusundan ko po, papunta sa lumang aklata ni Papa," sabi ni Lakan isang hapon. Dinala ni Alana si Rafael sa lumang aklata ng Hidalgo, kung saan nakatago ang mga journal ng lolo ni Rafael, si Don Ramon. Sa mga pahina ng isang kumupas na journal, nakita ni Alana ang isang pahina na may kaparehong simbolo. Sa ibaba nito ay nakasulat ang mga salita ni Don Ramon. Ang habi ng Laya ay hindi lamang tagapag-ingat ng kasaysayan, kundi tagahabi ng kapalaran. Ito ay kayang baluktutin ng mga Shadow Weaver, ngunit may kapangyarihan din itong ibalik ang balanse. Ang mga susi ay ang mga may malinis na puso at ang mga may dugo ng Weaver. "Ang mga Weaver?" tanong ni Alana, nagtataka. "Ikaw, Alana. Ang iyong angkan. Kayo ang mga Weaver," paliwanag ni Rafael. At ang kambal sila ang pinakamalakas na koneksyon sa habi dahil sa 2 dugo na dumadaloy sa kanila, ang dugo ng Weaver at ang dugo ng Hidalgo,
na nagprotekta sa hobby sa iba't ibang henerasyon. Habang abala sila sa pagtuklas, dumating si Leo, ang kapatid ni Rafael. Ngayon, si Leo ay isang matagumpay na tech mogul. Ang kanyang presensya ay nagdadala ng sariwang hangin at positibong enerhiya. Kasama niya si Celine, isang brilliant at bubbly cybersecurity expert na ngayon ay kanyang kasintahan. Narinig ko ang nangyari, Kuya Rafe. Nasa panganib kayo, seryosong sabi ni Leo. Ginamit ko ang network ko. Ang Order of the Shadow Weaver ay isang global organization, mas matanda pa sa akala mo. Pinamumunuan sila ng isang henyo na nagngangalang sila Tiberius. Gumagamit sila ng technology para sa disinformation at pagmamanipula. Hindi lang basta technology, Leo, dagdag ni Celine. Ang kanilang signature ay ang paggamit ng mga ancient symbols sa kanilang digital footprint. Parang sinasabi nilang pinaghalo nila ang sinaunang karunungan at modernong kapangyarihan. Nangibabaw ang pag-aalala. Ang banta ay mas malawak at mas sopistikado kaysa kay Dante. Ang kanilang buhay, ang buhay ng kanilang mga anak, at maging ang balanse ng mundo ay nakataya. Ngunit sa gitna ng lahat, naramdaman ni Alana ang higpit ng yakap ni Rafael. Magkasama sila sa laban na ito. Hindi nagtagal, lumabas si Tiberius mula sa anino, ngunit hindi sa pamamagitan ng pisikal na pag-atake. Nagsimula siyang maghasik ng gulo sa komunidad sa pamamagitan ng digital terrorism. Ang mga website ng Museo ng Hobby ng Laya ay nahack, naglalabas ng mga maling impormasyon tungkol sa kasaysayan ng hobby at ng pamilya Hidalgo. Kumalat ang mga peking balita na naglalayong pagwatak-watakin ang komunidad at pagdudahan ang pagiging lehitimo ng hobby. Ginagamit niya ang takot at pagdududa para sirain ang tiwala, sabi ni Rafael, habang nakatingin sa monitor. Gusto niyang pahinain tayo mula sa loob. Si Leo at Celine ang sumubaybay sa mga digital attack. Masyadong sopistikado ang attack, kuya. Parang pinaghalo ang quantum computing at sinaunang cryptography, sabi ni Celine. Ang kanyang layunin ay hindi lang makuha ang hobby, kundi sirain ang paniwala sa hobby. Samantala, mas naging malinaw ang pananaw ni Diwata. Papa, Mama, may nakita po akong lalaki, may suot po siyang singsing na pareho po sa symbol sa hobby, sabi niya isang gabi. Gusto po niya kaming kunin. Kinabukasan, isang misteryosong pakete ang dumating sa mansyon. Naglalaman ito ng isang maliit na music box. Nang buksan ni Alana, naglabas ito ng isang pamilyar na kanta, ang paboritong kanta ni Cassandra, ang dating kasintahan ni Rafael. Ngunit kasama ng musika, may nakatagong mensahe na tila nagtuturo sa kambal na umalis sa mansyon. Ito ay si Silas, malamig na sabi ni Rafael. Pinaaral niya ang ating mga kahinaan. Alam niya ang tungkol kay Cassandra. Isang gabing malakas ang ulan, habang tulog ang lahat, tinangka ni Silas na pasukin ang mansyon. Ngunit hindi siya pisikal na tao. Para siyang anino, gumagapang sa sistema ng seguridad, naghahasik ng mga ilusyon upang linlangin ang mga gwardya. Napansin ito ni Rafael sa mga GV monitors. Nandito siya, sigaw ni Rafael, habang tinawagan si Leo. Nang makarating si Silas sa kwarto ng kambal, nakaharap niya si Alana. Hawak ni Alana ang hobby ng Laya, na ngayon ay tila nagliliwanag sa kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang isang matinding lakas na dumadaloy sa kanya. Tiberius, sabi ni Alana, ang kanyang boses ay matatag. Alam ko kung sino ka. At hindi mo makukuha ang mga anak ko. Gumuhit ang isang mapanlinlang na ngiti sa labi ni Silas. Napakagaling mo, Weaver. Ngunit ang hobby ay akin. Ito ang magbibigay sa akin ng kontrol sa hinaharap. Nang magtangkang lumapit si Silas, ipinikit ni Alana ang kanyang mga mata at sinariwa ang pagmamahal niya sa kanyang pamilya at sa kanyang komunidad. Ang hobby ay nagliwanag ng matindi at sa halip na atakihin si Silas, tila hinabik nito ang katotohanan. Lumabas ang mga ilusyon. Ang anyo ni Silas ay nabago at ipinakita ang tunay niyang anyo, isang matandang lalaki, baluktot at puno ng inggit. Hindi, sigaw ni Silas habang nawawala ang kanyang ilusyon. Dumating sina Rafael at Leo. Nakita nila ang tunay na anyo ni Silas. Silas, ang Order of the Shadow Weaver ay matatapos na, sabi ni Rafael. Ang huling paghaharap ay naganap sa pinakapusod ng Museo ng Hobby ng Laya, sa loob ng bulwagan kung saan nakasabit ang hobby. Si Silas, bagaman natuklasan ang kanyang tunay na anyo, ay hindi sumuko.
Ginagamit niya ang kanyang mga natitirang kaalaman sa sinaunang teknolohiya at pagmamanipula upang maghasik ng kaguluhan, sinusubukang baluktutin ang mga hibla ng Habi upang maging sarili niyang anyo. Ang Habi ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga naghahangad. Walang anumang pagmamahal ang makakapigil sa akin, sigaw ni Silas, habang ang mga ilaw ay kumukutitap at ang mga lumang artifacts sa museo ay tila nagkakaroon ng buhay. Ngunit hindi nag-iisa sina Alana at Rafael. Sina Leo at Celine ay nasa control room, nilalabanan ang digital attack ni Silas. Si Nana Celia naman ay nanalangin, ang kanyang boses ay puno ng sinaunang pag-asa. Nang maramdaman ni Silas na malapit na siyang manalo, ginamit niya ang kanyang huling pagtatangka, isang matinding alon ng enerhiya na direktang nagtarget sa kambal. Ngunit bago pa man ito makarating sa kanila, naging aktibo ang Habi ng Laya. Sa pamamagitan ng koneksyon ni Nalakan at Diwata, na nakahawak sa mga kamay ng kanilang mga magulang, ang Habi ay naglabas ng isang buong ilaw. Hindi ito sumisira, kundi nagpapagaling. Ito ay nagpakita ng isang woven reality, isang mundo kung saan ang balanse ay nananaig. Ang mga simbolo sa Habi ay nagliwanag, at ipinakita ang tunay na layunin ng Habi, ang paghabi ng katotohanan at pagpapanatili ng balanse ng oras at kapalaran. Si Silas, na nabubuhay sa kasinungalingan at pagmamanipula, ay hindi nakayanan ang matinding liwanag ng katotohanan. Ang kanyang anyo ay nagsimulang maglaho, hindi dahil sa pagkawasak, kundi dahil sa pagkalantad. Ang kanyang paghahangad ng kapangyarihan ay naging kanyang sariling pagbagsak. Siya ay natalo, hindi sa pisikal, kundi sa pagtanggi ng Habi sa kanyang kasinungalingan. Bumalik ang kapayapaan sa museo. Ang Habi ng Laya ay nanatiling nakasabit, nagliliwanag ng isang banayad na glow. Si Alana at Rafael, kasama ang kanilang mga anak, ay nagyakapan, ang kanilang mga puso ay puno ng pasasalamat. Tapos na, bulong ni Alana. Mahal. Salamat sa Habi. Salamat sa iyo, sabi ni Rafael, habang hinahalikan ang noo ni Alana. Ang pagbagsak ni Silas Tiberius at ng T-Order of the Shadow Weaver ay nagdulot ng malaking pagbabago sa mundo. Ang mga impormasyon na nakuha mula sa Habi at sa network ni Leo ay naglantad ng mga kasinungalingan at pagmamanipula na matagal nang nakatago. Ang Habi ng Laya ay naging simbolo ng katotohanan at transparensya na nagtuturo sa mga tao na maging kritikal sa mga impormasyong kanilang natatanggap. Ang Museo ng Habi ng Laya ay lumago, naging isang pandaigdigang sentro ng pag-aaral ng kasaysayan, kultura, at ang kapangyarihan ng katotohanan. Sina Alana at Rafael ay naging mga haligi ng pagbabago, naglalakbay sa iba't ibang bansa upang ibahagi ang kwento ng Habi at ang kahalagahan ng pagpapanatili ng balanse. Si Leo, kasama si Celine, ay naging mga innovator sa larangan ng ethical technology at data security, gumagawa ng mga sistema upang protektahan ang impormasyon mula sa mga katulad ni Silas. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon sila ng sariling pamilya, na puno rin ng pagmamahalan at kagalakan. Ang kambal na Sinalakan at Diwata ay lumaki na may malalim na pag-unawa sa Habi ng Laya. Sila ang mga tagapagmana ng responsibilidad na nagpapatuloy sa pag-aaral ng mga sinaunang simbolo at pagtuturo sa iba tungkol sa kapangyarihan ng pagkakaisa at katotohanan. Ang Habi ng Laya ay hindi na lamang isang sinaunang artefakto. Ito ay naging isang buhay na patunay na ang bawat hibla ng ating nakaraan, kasalukuyan at hinaharap ay konektado. Ito ay simbolo ng pagmamahal na lumalampas sa mga pagsubok, ng pagpapatawad na nagpapagaling sa sugat, at ng lakas ng loob na humaharap sa pinakamadilim na anino. Ang kanilang kwento ay isang patunay na ang kapalaran ay hindi isang nakasulat na pahina, kundi isang hibla na patuloy nating hinahabi, puno ng pag-asa at walang hanggang posibilidad. Lumipas pa ang ilang taon, at ang mga Hidalgo Reyes ay namuhay sa isang kapayapaang pinaghirapan. Si Rafael, ang dating Ice Prince na ngayon ay isang mahinahon at mapagmahal na ama at asawa, ay patuloy na nagtatayo ng mga tulay sa pagitan ng nakaraan at ng kasalukuyan sa pamamagitan ng Museo ng Habi ng Laya. Si Alana naman, ang dating tindera sa palengke, ay naging katuwang niya hindi lamang sa buhay, kundi sa pagpapanatili ng legacy ng Habi. Ang kambal na Sinalakan at Diwata, na ngayon ay halos 5 taong gulang na, ay lumaki sa ilalim ng pagmamahal ng kanilang mga magulang at sa malalim na impluwensya ng Habi. Ang museo ay naging isang pandaigdigang bantayog, dinarayo ng mga scholar at turista, isang simbolo ng pag-asa at katotohanan.
Ngunit ang kapayapaang ito ay tila isang delikadong tela na anumang sandali ay maaaring magulo. Nagsimula ito sa maliliit, halos hindi napapansing pagbabago. Isang araw, nang magising si Alana, napansin niyang ang kanyang paboritong tasa, na dati kulay bughaw, ay naging luntian. Pinagsawalang bahala niya ito, inakala niyang nagkamali lang siya. Ngunit kinabukasan, ang pangalan ng kalye sa labas ng kanilang mansyon ay tila nagbago ng isang letra, at ang isang pamilyar na kanta sa radyo ay may kakaibang liriko. Ang mga pagbabagong ito ay kakaiba, halos tulad ng mga deja vu na hindi nagbabago, ngunit walang sinuman ang nakakapansin maliban sa dalawang tao, sina Lakan at Diwata. Mama, bakit po iba ang kulay ng aso ni Ate Perla? Tanong ni Lakan isang hapon, habang naglalaro sa labas. Dati po brown, ngayon po puti. Anak, puti naman talaga ang aso ni Ate Perla, sagot ni Alana, habang nakangiti. Ngunit may bumalong na kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya matandaan na puti ang aso. Si Diwata naman ay madalas na bumubulong sa habi ng laya sa museo. Isang gabi, ginising niya si Alana. Mama, may nakita po ako sa habi. May anino pong sumasayaw at may mukha po ng matandang lalaki na nakangisi. Nagsasalita po siya, pero hindi ko po maintindihan. Nagsimulang makaramdam si Alana ng matinding pagkaabalala. Ang kanyang intuisyon, na lumalim kasama ang kanyang koneksyon sa habi, ay nagbibigay ng mga kakaibang vision. Mabilis na flashes ng mga nagbabagong landscapes, naglalahong mukha, at isang pakiramdam ng i-unraveling key na gumagapang sa kanyang kaluluwa. Sinubukan niyang sabihin kay Rafael. Baka naman pagod ka lang, mahal, sabi ni Rafael, habang hinahagod ang buhok ni Alana. Marami tayong trabaho sa museo. At ang kambal, malikot talaga ang imahinasyon nila. Si Rafael, bilang isang taong nakabase sa siyentipiko at lohikal na pag-iisip, ay sinusubukan pa ring humanap ng mga rasyonal na paliwanag. Ngunit ang kanyang noo ay nakakunot, alam niyang may kakaiba. Ang turning point ay dumating sa isang mahalagang pagdiriwang ng anibersaryo ng Habi ng Laya. May malaking party sa mansyon at halos lahat ng kanilang mga kaibigan at kasama ay naroroon, kasama sina Leo at Celine. Sa gitna ng kasiyahan, nilapitan sila ni Leo, hawak ang isang frame na may nakalagay na larawan ng kasal nina Alana at Rafael. Kuya Rafe, Alana, tingnan niyo to, sabi ni Leo, ang boses ay puno ng pagtataka. Natatandaan niyo ba na si Tito Jose, ang lolo ninyo sa tuhod, ay narito sa picture ng kasal ninyo? Bakit wala siya ngayon? At bakit iba ang suot niyo rito? Napatitig sina Alana at Rafael sa litrato. Tama si Leo. Ang picture na nakasabit sa kanilang sala sa loob ng 5 taon ay biglang nagbago. Wala si Tito Jose at ang damit ni Alana ay iba na. Nagkatinginan sila. Ang lohika ni Rafael ay unti-unting bumibigay sa mukha ng hindi maipaliwanag. Sa gabi ring iyon, habang tahimik ang mansyon, naramdaman ni Alana ang kakaibang huni na nagmumula sa museo. Hindi ito tunog ng hangin, kundi isang maselan at malalim na vibration na tila nagmumula sa mismong hibla ng habi. Ito ang gihuni inatanging ang mga weaver lang ang nakakarinig, at ito ay puno ng pagkaabalala. Hindi na ito basta imahinasyon, Rafael, bulong ni Alana. May nagbabago sa realidad. At ang habi tila nagbabala. Niyakap ni Rafael si Alana, ang kanyang mga mata ay puno na rin ang pag-aalala. Sino o anong puwersa ang gumagawa nito? At paano natin sila pipigilan? Ang mga pagbabago sa realidad ay nagsimulang maging mas madalas at mas halata. Ang mga balita sa telebisyon ay nagbibigay ng mga impormasyon na hindi tugma sa mga nakalipas na araw. Ang mga personal na alaala ng mga tao ay tila nagiging malabo at ang mga lumang kanta ay nagkakaroon ng kakaibang tunog. Kinailangan nilang kumilos ng mabilis. Lumapit si Alana kay Nana Celia na matagal nang nanahimik sa kanyang wisdom. Nana, may nangyayari po sa realidad. Nagbabago po ang mga bagay. Ang kambal, nakikita po nila at ramdam ko po ang habi na tila nagrereklamo. Nagbuntong hininga si Nana Celia, ang kanyang mga mata ay puno ng lumang kalungkutan. Ang propesiya ang Great Unraveling ay nagsimula na, Apo. Ang habi ay nagiging hindi matatag dahil sa isang sinaunang banta na nakakulong sa mismong tela nito. Ang Primal Shadow Weaver. Kinuwento ni Nana Celia ang kwento ng Primal Shadow Weaver, isang nilalang na mas matanda pa sa panahon, isang diwa ng pagbaluktot na nagtangkang agawin ang habi sa mga unang panahon ng paglikha.
Hindi siya kailanman ganap na natalo, kundi nakakulong sa fabric ng Habi mismo. Ang kanyang pagiging eksistensya ay nakasalalay sa pagbaluktot ng katotohanan. Ngayon, sa pagtaas ng mga digmaan at pagkalito ng sangkatauhan, nagtatangka siyang lumabas at muling ihahabi ang buong realidad sa kanyang sariling madilim na imahe. Kailangan nating pasukin ang spiritual weave ng Habi, Apo, sabi ni Nana Celia kay Alana. Doon mo makikita ang pinagmulan ng lahat ng ito. Ito ang Weaver's Right, isang paglalakbay na tanging ang pinakamalakas na weaver lang ang makakagawa. Habang naghahanda si Alana para sa ritual, abala naman si Rafael sa paghahanap ng solusyon sa Hidalgo Archives. Sa ilalim ng isang selyadong seksyon ng aklatan, natuklasan niya ang mga lihim na journal ng isang mas matandang Hidalgo, si Don Ambrosio Hidalgo, isang keeper of the threads, mula sa ika-17 siglo. Si Don Ambrosio ang nakipaglaban sa Primal Shadow Weaver noong una, at sa kanyang journal, natuklasan ni Rafael ang isang sinaunang paraan upang labanan ang Shadow Weaver, ang T-counter wave. Ito ay isang metapisikal na pattern na gagamitin upang tilinisin ang Habi at ibalik ang balanse. Ang counter wave ay hindi isang sumpa, kundi isang awit ng balanse, bulong ni Rafael, habang binabasa ang mga lumang sulat. Kailangan ng purong puso para mailapat. Samantala, lumalala ang kalagayan ng mundo. Si Leo at Celine, na ngayon ay nasa Global Operations Center ng kanilang tech company, ay nagmumonitor ng mga reality anomalies sa buong mundo. Nakakakita sila ng mga temporal echoes, mga anino ng nakaraan na biglang lumilitaw sa mga computer screen, at mga digital distortions na nagbabago ng mga balita at impormasyon sa internet. Ang Primal Shadow Weaver ay ginagamit ang mga digital network bilang kanyang mga hibla. Ang pinakamalaking pagsubok ay ang kambal. Sinalakan at diwata ay nagiging conduits. Ang Primal Shadow Weaver ay nagsisimulang direktang makipag-ugnayan sa kanilang mga isip, nagpapakita ng mga maling realidad, mga pangakong kapangyarihan, at mga takot upang lituhin at linlangin sila. Mama, may boses po sa loob ng ulo ko. Sinusubukan po akong sabihan na iba na po kayo, umiiyak na sabi ni Lakan. Niyakap ni na Alana at Rafael ang kanilang mga anak, ang kanilang mga puso ay puno ng pagmamahal at takot. Ang laban ay hindi na pisikal, kundi isang laban para sa kanilang mga isip at kaluluwa. Kailangan nilang kumilos. Ang Weaver's Right at ang Counter Wave ang kanilang tanging pag-asa. Ang Key Great Unraveling Tea ay umabot sa kanyang ruro. Ang realidad ay nagsisimulang magulo ng husto. Sa labas ng mansyon, ang mga tao ay nawawala ng pagkakakilanlan, ang mga pangalan ay nagbabago, ang mga alaala ay nagiging magulo. Ang Habi ng Laya Museum ang nagiging sentro ng pagbabago, na tila nagiging isang kiportal, patungo sa isang corrupted reality. Ang mga dingding ay kumukutitap at ang mga hibla ng Habi ay kumakaway ng hindi natural, na para bang maisariling buhay. Wala na tayong oras, sigaw ni Rafael, habang ang mga kasangkapan sa loob ng mansyon ay tila nagbabago-bago ng anyo. Si Alana, na handa na, ay humarap sa Habi. Rafael, kailangan ko ang anchor. Kayong tatlo ang aking lakas. Huwag niyo akong bibitawan. Sa pamamagitan ng gabay ni Nana Celia, ginawa ni Alana ang Weaver's Right. Pumikit siya, ang kanyang isip ay pumasok sa heart of the Habi, isang metapisikal na dimensyon na puno ng mga kumikinang na hibla, na bawat isa ay kumakatawan sa isang bahagi ng realidad, kasaysayan at kapalaran. Doon, nakita niya ang Primal Shadow Weaver, hindi isang tao, kundi isang malaking, umiikot na anino na tila sumisipsip ng lahat ng liwanag, ang kanyang presensya ay nagdudulot ng kaguluhan sa bawat hibla. Sa pisikal na mundo, si Rafael, na may bagong naintindihan sa kanyang angkan, ay humawak sa isang sinaunang Hidalgo artifact, isang maliit na pendant na may purong enerhiya. Ito ang nagsisilbing key anchor ni Alana, na nagpapanatili ng kanyang koneksyon sa pisikal na realidad. Habang nakikipaglaban si Alana, nagsimulang bumigat ang pendant sa kamay ni Rafael, na parang sumisipsip ng kanyang lakas. Ang kambal na sinalakan at diwata, na nakakaramdam ng matinding pagsubok sa kanilang ina, ay lumapit sa Habi. Hinawakan nila ang mga hibla at sa kanilang inosenteng pagmamahal, naglabas sila ng purong enerhiya at liwanag. Hindi nila naiintindihan ang kanilang ginagawa, ngunit ang kanilang pagmamahal sa kanilang ina ay nagpapalakas kay Alana at nagpapahina sa Primal Shadow Weaver. Sila ang nagbibigay ng key pure light na kailangan.
Sa loob ng hobby, nakipaglaban si Alana sa Primal Shadow Weaver. Hindi ito labanan ng lakas kundi ng kalooban. Ang Shadow Weaver ay nagtangkang ipakitang muli ang mga takot ni Alana, ang pagkawala ng kanyang komunidad, ang trahedya ni Rafael, ang kawalang kaya ng kanyang pamilya. Ngunit sa bawat pagsubok, sinariwan ni Alana ang pagmamahal sa kanyang pamilya. Hindi ka makakapanalo, sigaw ng Primal Shadow Weaver, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ang balanse ay isang ilusyon. Ang kapangyarihan ay nasa kaguluhan. Hindi, sabi ni Alana, ang kanyang boses ay matatag. Ang balanse ay nasa pagkakaisa. At ang katotohanan ay ang pagmamahal. Gamit ang key counterwave, isang metapisikal na pattern na natutunan niya mula sa journal ni Don Ambrosio at pinalakas ng purong pagmamahal ng kanyang pamilya, sinimulan ni Alana na ilinisin ang hobby. Hindi niya sinira ang Shadow Weaver, kundi inire-wave niya ang kasamaan nito pabalik sa balance, na nagko-convert sa madilim na enerhiya sa isang purong, walang kinikilingan na puwersa. Ang Primal Shadow Weaver ay nagsimulang maglaho, hindi sa pagkawasak, kundi sa pagiging bahagi muli ng hobby, ngayon ay sa kapayapaan at balanse. Ang kaguluhan sa labas ay humupa. Ang mga pagbabago sa realidad ay unti-unting bumalik sa dati. Nang imulat ni Alana ang kanyang mga mata, bumalik siya sa kanyang katawan, mahina ngunit ligtas. Si Rafael ay nasa tabi niya, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, ngunit may pagmamahal. Ang hobby ng Laya ay nagliliwanag, ngayon ay mas malakas at mas matatag kaysa kailanman. Ang mundo ay nakabangon mula sa Great Unraveling. Walang sinuman ang ganap na nakaintindi sa kung anong nangyari, ngunit lahat ay nakaramdam ng isang ipagbabago, isang paglilinis na nagdulot ng isang panibagong pag-asa at balanse. Ang hobby ng Laya, na ngayon ay mas malakas at aktibo, ay naging bantayog ng Cosmic Balance, isang ibiyakon na nagtuturo sa sangkatauhan sa kahalagahan ng katotohanan at pagkakaisa. Hindi na lang ito isang museo, kundi isang sentro ng global na pag-aaral at gabay. Sina Alana at Rafael ay nagpatuloy sa kanilang papel bilang mga tagapagtanggol at guro ng hobby. Ang kanilang pagmamahalan ay naging isang patunay na ang pag-ibig ang pinakamakapangyarihang puwersa sa pagpapanatili ng balanse, hindi lamang sa kanilang buhay, kundi sa universo. Naglalakbay sila sa iba't ibang sulok ng mundo, ibinabahagi ang kwento ng hobby at nagtuturo ng kahalagahan ng pag-unawa sa sarili at sa koneksyon ng lahat ng bagay. Sina Lakan at Diwata ay lumaki na may malalim na pag-unawa sa kanilang koneksyon sa hobby. Hindi na lang sila intuitive, kundi aktibong nagpapatuloy sa pag-aaral ng mga sinaunang simbolo at enerhiya. Sila ang mga keepers of the balance, nagagabay sa mga susunod na henerasyon, handang harapin ang anumang pagbaluktot na maaaring mangyari sa hinaharap, alam na ang laban para sa balanse ay isang walang hanggang paghahabi. Si Leo, kasama si Celine, ay naging mga visionary sa larangan ng etikal na teknolohiya. Nagtayo sila ng mga global network na nagpoprotekta sa impormasyon at nagtataguyod ng katotohanan na pinipigilan ang paglitaw ng anumang bagong Shadow Weaver sa digital realm. Nagkaroon sila ng sariling pamilya at ang kanilang mga anak ay lumaki na may pagpapahalaga sa integridad at kaalaman. Sa isang mapayapang pagtitipon sa harap ng nagliliwanag na hobby, pinanood ni na Alana at Rafael ang kanilang mga anak na masiglang naglalaro sa mga hibla ng hobby na tila nagbibigay ng bagong melodies ng pag-asa. Si Nana Celia, na may ngiti sa labi, ay nagmamasid, ang kanyang puso ay puno ng kagalakan sa kapalaran na hinabi ng kanyang angkan. Ang hobby ng Laya ay nanatiling nagliliwanag, isang paalala na ang kanilang kwento ay hindi natatapos, kundi patuloy na hinahabi sa tela ng universo. Ito ay isang patunay na ang pagmamahal ay may kakayahang paghilumin ang mga sugat ng nakaraan, at ang balanse ay laging mananaig sa huli na nagbibigay ng walang hanggang pag-asa sa bawat hibla ng buhay. Sa mga taong lumipas, ang mundo ay tila nakahanap ng bagong ritmo, isang balanse na pinapanatili ng hobby ng Laya. Ang museo, sa ilalim ng pamamahala ni na Alana at Rafael, ay naging simbolo ng katotohanan. Sina Lakan at Diwata, na ngayon ay 7 taong gulang na, ay lumaki na may kakaibang koneksyon sa hobby, isang tahimik na pag-unawa na lumampas sa mga salita. Ang kanilang pagtawa ang madalas na humahawak sa mansyon at sa museo, isang mainit na paalala ng kapayapaan na kanilang pinaghirapan. Ngunit ang kapayapaang ito ay tila isang matamis na awitin na dahan-dahang nagbabago ng tono. Nagsimula ito sa maliliit, halos hindi napapansing mga discord.
Isang umaga, habang nag-aayos ng almusal, naramdaman ni Alana na parang may kulang. Ang kanyang paboritong kape ay tila may iba ng lasa, at ang sikat ng araw na tumatama sa bintana ay tila nagbago ng kulay. Pinagsawalang bahala niya ito bilang pagkapagod. Ngunit nang makita niya ang kanyang salamin at napansing ang isang maliit na peka sa kanyang pisngi, na naroon simula pagkabata, ay biglang nawala, doon siya kinilabutan. Ang mga pagbabago ay dahan-dahang lumalala. Sa isang pagpupulong sa museo, kinailangan ni Rafael na tingnan ang isang lumang larawan ng kanyang angkan. Nang tingnan niya ito, ang isang larawan ng kanyang lola sa tuhod, si Lola Catalina, ay biglang nagpalit ng suot. Isang iglap, nakabarot saya, at sa sumunod, nakamodernong damit. Kinurap-kurap niya ang kanyang mga mata, inakalang pagod. Ngunit nang makita niyang ang mga matatandang sulat sa larawan ay tila nag-iba ng handwriting, doon niya naramdaman ang pagkabagabag. Papa, Mama, sabi nila kan isang gabi, habang nakadikit sa habi ng laya sa museo. Ang habi po tila nagkukwento ng magkaibang kwento. Mayroon po akong nakikita na isang Rafael Hidalgo na hindi po kayo. At mayroon po akong nakikita na isa pang Alana na hindi po si Mama. Ang mga mata ni Lakan ay puno ng pagkalito. Si Diwata naman ay mas sensitibo sa mga echoes. Mama, may tunog po ng paghihiwalay. Parang may mga mundo po na nagkakasama-sama at naghihiwalay ulit, sabi niya, habang nakatingin sa labas ng bintana. Parang may mga Rafael po na hindi po kayo, Papa. At may mga Mama po na hindi po kayo. Nagkatinginan sina Alana at Rafael. Ang kanilang mga puso ay bumigat. Ito na ang simula. Ang mga propesya. Ang oras ng pagkalito. Sa isang mas seryosong pangyayari, isang matalik na kaibigan ng pamilya, si Mang Ben, ang dating hardinero ng mansyon, ay biglang nagbago. Hindi lang ang kanyang personalidad, maging ang kanyang mga alaala ay iba. Natatandaan niya ang isang anak na babae na hindi naman niya kailanman nagkaroon, at ang kanyang paboritong pagkain ay nagbago. Naging dayuhan siya sa kanyang sariling buhay. Nagulantang ang komunidad. Sinubukan nilang ipaliwanag, ngunit walang sinuman ang nakakaintindi. Hindi lang ito simpleng pagbabago, sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. May puwersang nagpapagulo sa mismong tela ng realidad. Nakakaapekto ito sa kolektibong alaala at sa pisikal na mundo. Ang habi ng laya, na ngayon ay nakasabit sa gitna ng museo, ay nagsimulang magpakita ng mga kakaibang patterns. Hindi na ito mga larawan ng nakaraan, kundi mga lumiliwanag na fractal na tila nagpapakita ng magkakapatong na realidad. Ang gihunik nito ay nagiging mas malalim at may dalang kalungkutan, isang awit ng paghihiwalay. Niyakap ni Alana si Rafael, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Handa tayo rito, mahal. Handa ang pamilya. Hindi natin hahayaang mawasak ang balanse. Hahanapin natin ang sagot at ipagtatanggol ang lahat ng ating pinahahalagahan. Ang oras ng pagkalito ito ang simula ng paglaho ng lahat, bulong ni Nana Celia, ang kanyang boses ay puno ng lumang kaalaman. Sa isang seryosong pag-uusap sa lumang aklatan ng Hidalgo, ipinaliwanag niya ang isang mas matandang propesya na hindi pa niya nabanggit. Ang lahat ng parallel realities, ang lahat ng alternate timelines, ay nagiging unstable. Ang lahat ay nagbabanta na magsama-sama sa isang cosmic void na sanhi ng paggising ng Primal Unraveler. Ang Primal Unraveler, ayon kay Nana Celia, ay hindi isang tao o isang organisasyon, kundi isang sinaunang nilalang na nagmula sa pinakaloob ng pagkalito at kawalan. Nagtatago ito sa mga isims ng multiberso, at naglalayong baluktutin ang habi ng laya upang ganap na burahin ang kaayusan at pagkakakilanlan ng lahat ng realidad. Kailangan nating pasukin ang habi, Apo, sabi ni Nana Celia kay Alana. Sa pinakapuso nito, matatagpuan mo ang nexus of the habi, ang punto kung saan kumokonekta ang lahat ng realidad. Doon, kailangan mong itama ang lahat ng nabaluktot. Samantala, lumalim ang paghahanap ni Rafael. Sa mga selyadong seksyon ng Hidalgo Archives, natuklasan niya ang mga journal ng iba pang key Guardian Weavers, mula sa kanyang angkan, mga Hidalgo na nagtatago ng isang lihim na pamana. Nakipaglaban sila sa mga katulad na cosmic discord sa iba't ibang panahon at dimensyon. Doon, natuklasan niya ang mga sinaunang mekanismo upang mapanatili ang kosmikong balance at ang mga babala tungkol sa cosmic resonance na dapat gampanan ng isang Hidalgo at isang Weaver.
Hindi lang tayo ang may koneksyon sa hobby, Alana, sabi ni Rafael, habang ipinapakita ang isang lumang mapa ng mga kosmikong hibla. Ang aking angkan ay mga keepers of the threads sa iba't ibang realidad. Ito ang ating pamana. Sina Leo at Celine ay abala sa kanilang high-tech lab gamit ang pinagsamang kaalaman sa sinaunang simbolismo at quantum computing. Binuo nila ang isang reality stabilizer, isang device na ginagamitan ng Hubby's resonance. Sa tulong ng malalim na koneksyon ng kambal, upang pansamantalang mapanatili ang kaayusan sa kanilang lokal na realidad. Ngunit nalaman din nila ang isang nakakatakot na katotohanan, ang kanilang sariling teknolohiya, kung hindi maingat na ginamit, ay maaaring maging pinto sa pagbaluktot. Ang Unraveler ay nagpapakain sa information chaos, sabi ni Celine, habang nag-i-expire ang mga data sa kanyang screen. Ginagamit niya ang mga digital network bilang kanyang mga hibla, naghahasik ng pagkalito sa internet at sa mga tao. Ang kambal naman ay naging living compasses. Ang kanilang pinagsamang intuition at koneksyon sa hobby ang magiging susi sa ipag-navigate sa mga komplikadong layer ng hobby at paghahanap sa Nexus. Nagkaroon sila ng matinding pagsubok, nagpakita ang Unraveler ng mga ilusyon ng perpektong buhay sa kanila, mga alternatibong realidad kung saan sila ay masaya at walang pasanin, upang linlangin sila. Ngunit pinili nila ang katotohanan. Kailangan nating magsanay, Mama, sabi ni Lakan. Ang hobby po tila humihiling ng isang awit. Ang awit ng balanse. Si Alana, na handang harapin ang anumang pagsubok, ay sumailalim sa matinding mental at spiritual training na ginabayan ni Nana Celia. Kailangan niyang ihanda ang kanyang isip at kaluluwa para sa Weaver's Ascent, ang paglalakbay sa pinakamalalim na bahagi ng hobby, kung saan niya haharapin ang Primal Unraveler. Sa gitna ng lahat ng ito, nagkaroon sina Alana at Rafael ng isang mapayapang sandali. Niyakap ni Rafael si Alana, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pag-aalala. Sama-sama tayo rito, mahal. Gaano man kalaki ang banta, tayo ay isang pamilya. At tayo ang magpapanatili ng balanse. Ang key Great Unraveling Tea ay umabot sa kanyang ruro. Sa labas ng mansyon, ang realidad ay nagsimulang magulo ng husto. Ang mga tao ay nawawala ng pagkakakilanlan, ang mga lungsod ay nagbabago ng lokasyon, at ang kasaysayan ay nagiging isang kalituhan ng mga magkakapatong na timeline. Ang hobby ng Laya Museum ang nagiging sentro ng pagbabago, na tila isang kiportal, patungo sa isang corrupted reality. Ang mga dingding ay kumukutitap at ang mga hibla ng hobby ay kumakaway ng hindi natural, na para bang maisariling buhay, naglalabas ng dissonance. Wala na tayong oras, sigaw ni Rafael, habang ang mga kasangkapan sa loob ng mansyon ay tila nagbabago-bago ng anyo, nagiging mga sulyap ng iba pang realidad. Si Alana, na handa na, ay humarap sa hobby. Rafael, kailangan ko ang anchor. Kayong tatlo ang aking lakas. Huwag niyo akong bibitawan. Sa gabay ni Nana Celia, ginawa ni Alana ang kanyang Weaver's Ascent. Pumikit siya, ang kanyang isip ay pumasok sa Nexus of the Hobby, isang metapisikal na dimensyon na puno ng mga kumikinang na hibla na kumakatawan sa lahat ng realidad. Dito, nakaharap niya ang Key Primal Unraveler, hindi isang nilalang, kundi isang napakalaking, tahimik na key void, na sumisipsip ng lahat ng kaayusan, na tila isang itim na butas ng pagkalito. Sa pisikal na mundo, si Rafael, na ngayon ay buong pagmamalaki na niyakap ang kanyang pamana bilang Keeper of the Threads, ay humawak sa isang sinaunang Hidalgo sigil, isang pendant na naglalaman ng purong enerhiya ng kanyang angkan. Hawak niya ito ng matibay, na nagsisilbing isang cosmic anchor na nagpapanatili ng koneksyon ni Alana sa lahat ng realidad, pinipigilan siyang tuluyang ima-unravel sa void. Ang sakit ay dumadaloy sa kanyang braso, ngunit nanatili siyang matatag. Ang kambal na sinalakan at diwata, na nakakaramdam ng matinding pagsubok sa kanilang ina, ay lumapit sa hobby. Hinawakan nila ang mga hibla at sa kanilang inosenteng pagmamahal, naglabas sila ng purong enerhiya at liwanag. Hindi nila naiintindihan ang kanilang ginagawa, ngunit ang kanilang pagmamahal sa kanilang ina ay nagpapalakas kay Alana. Sinimulan nilang awitin ang isang lumang lulabi na itinuro ni Alana sa kanila, at ang kanilang boses ay naging isang key cosmic symphony ng paglikha na humahamon sa dissonance ng Unraveler. Sa loob ng hobby, nakipaglaban si Alana sa Primal Unraveler. Ang Unraveler ay nagtangkang ipakitang muli ang mga takot ni Alana, ang pagkawala ng kanyang pamilya, ang kawalang kaya ng kanyang minsanang buhay.
Ngunit sa bawat pagsubok, sinariwa ni Alana ang pagmamahal sa kanyang mga anak, kay Rafael, at sa lahat ng kanyang pinahahalagahan. Sumama ka sa akin, Weaver, bulong ng Unraveler. Ang kanyang boses ay tila 1,000,000 tinig na nagsasama-sama. I-unravel mo ang iyong sarili. Lumaya ka sa pasanin ng pag-iral. Ngunit sa huli, pinili ni Alana ang pagkakaisa. Gamit ang key counterwave, isang metapisikal na pattern na natutunan niya mula sa journal ni Don Ambrosio, at pinalakas ng purong pagmamahal ng kanyang pamilya at ang Cosmic Symphony ng Kambal, sinimulan ni Alana na ilinisin ang hobby. Hindi niya sinira ang Unraveler, kundi nire-wave niya ang kasamaan nito pabalik sa balance, na nagko-convert sa madilim na enerhiya sa isang purong, walang kinikilingan na puwersa. Sa prosesong ito, ang kanyang sariling esensya ay sumama sa hobby. Ang kanyang pagkabata, ang kanyang mga alaala bago niya nakilala si Rafael, ay tila nabura, naging bahagi ng mas malaking tela ng hobby, isang maliit na sakripisyo upang mailigtas ang buong multiverso. Ang Primal Unraveler ay nagsimulang maglaho, hindi sa pagkawasak, kundi sa pagiging bahagi muli ng hobby, ngayon ay sa kapayapaan at balanse. Ang Cosmic Discord ay humupa. Ang mga reality tears ay nagsara. Ang Hobby's Light ay kumalat sa buong multiverso, nagpapagaling sa lahat ng pagkalito. Nang imulat ni Alana ang kanyang mga mata, bumalik siya sa kanyang katawan, mahina ngunit ligtas. Si Rafael ay nasa tabi niya, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, ngunit may pagmamahal. Ang Hobby ng Laya ay nagliliwanag, ngayon ay mas malakas at mas matatag kaysa kailanman. Alana, ayos ka lang ba? Tanong ni Rafael, ang kanyang boses ay nanginginig. Ngumiti si Alana, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Rafael. Sino ako? Ang mundo ay nakabangon mula sa Great Unraveling. Walang sinuman ang ganap na nakaintindi sa kung anong nangyari, ngunit lahat ay nakaramdam ng isang paglilinis, isang mas malalim na pag-unawa sa koneksyon ng lahat ng bagay. Ang Hobby ng Laya, na ngayon ay mas malakas at aktibo, ay naging bantayog ng T-Cosmic Balance, isang ibiyakon na nagtuturo sa sangkatauhan sa kahalagahan ng katotohanan at pagkakaisa. Ngunit para kay Alana, ang tagumpay ay may presyo. Ang kanyang personal na alaala ng kanyang sariling pagkabata, ang mga taon bago niya nakilala si Rafael, ay tila nabura. Ang kanyang pagkakakilanlan bago sila nagkakilala ay isang blankong libro. Ito ang kanyang new normal, isang sakripisyo upang maibalik ang balanse ng multiverso. Mahal, ako ito, sabi ni Rafael, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ako si Rafael. Ang asawa mo. At ito si Lakan at Diwata, ang ating mga anak. Kinalong ni Lakan at Diwata ang kanilang ina, ang kanilang mga boses ay puno ng pagmamahal. Mama, kami po ang mga anak nyo. Alam po namin ang lahat ng kwento. Ikukwento po namin sa inyo. Si Rafael, sa kanyang walang hanggang pagmamahal, ay naging di muling nagkukwento ng kanilang buhay kay Alana. Bumalik sila sa kanilang lumang tahanan, sa palengke kung saan sila nagkita, sa mga lugar kung saan sila nagkaroon ng mga alaala. Binasa niya ang mga lumang sulat, ipinakita ang mga litrato, at sinariwa ang bawat sandali ng kanilang pagmamahalan na nagtutulungan silang i-rewave ang kanyang sariling kasaysayan. Ito ang nagpakita ng tunay na lalim ng kanilang pag-ibig, na ang pagmamahal ay hindi lamang sa mga alaala, kundi sa pagiging present at sa pagbuo ng bagong kasaysayan. Sina Lakan at Diwata ay lumaki na may malalim na pag-unawa sa kanilang koneksyon sa hobby. Bilang mga keepers of the balance, sila ang nagiging susunod na henerasyon ng mga weaver, handang magpatuloy sa misyon ng hobby. Ang kanilang mga kakayahan ay lumalim, at maaari na nilang imarinigi at mabasa ang cosmic wave, nagbibigay gabay sa mga tao sa iba't ibang dimensyon. Si Leo, kasama si Celine, ay lumago pa sa kanilang trabaho, ngayon ay nakatuon sa Multiversal Data Analytics upang mamonitor ang balanse sa pagitan ng mga realidad. Sila ay naging mga global leader sa ethical na gay at cosmic security na nagsisiguro na ang teknolohiya ay gagamitin para sa kaayusan, hindi sa pagkalito. Nagkaroon sila ng sariling pamilya, at ang kanilang mga anak ay lumaki na may pagpapahalaga sa integridad at kaalaman. Ang Hobby ng Laya ay nanatiling nagliliwanag, isang paalala na ang kanilang kwento ay hindi natatapos, kundi patuloy na hinahabi sa tela ng universo. Ito ay isang patunay na ang pagmamahal ay may kakayahang paghilumin ang mga sugat ng nakaraan,
at ang balanse ay laging mananaig sa huli na nagbibigay ng walang hanggang pag-asa sa bawat hibla ng buhay. Ang pamilyang Hidalgo Reyes ay patuloy na nagtuturo sa mundo na ang bawat isa ay may kakayahang maging weaver ng sarili nilang kapalaran, na naghahabi ng isang kinabukasan na puno ng pagmamahal, pag-unawa, at walang hanggang balanse. Ang habi ng Laya, na ngayon ay matibay na haligi ng balanse sa kanilang realidad, ay patuloy na nagbibigay ng pag-asa. Lumipas pa ang ilang taon, at ang pamilya Hidalgo Reyes ay namumuhay sa isang kapayapaang pinagsama ng pagmamahal at layunin. Sina Lakan at Diwata, na ngayon ay 8 taong gulang na, ay lumalaki na may mas malalim na koneksyon sa habi. Ang kanilang mga kakayahan ay lumalabas sa mga banayad na paraan na tanging ang kanilang pamilya lamang ang nakakapansin. Ang museo ay patuloy na naglilingkod bilang isang sentro ng kaalaman, isang simbolo ng pagkapanalo ng katotohanan. Ngunit ang kapayapaang ito ay tila isang delikadong tela, na ngayon ay nagsisimulang magpakita ng mga fading patterns. Ito ay nagsimula sa maliliit, halos hindi napapansing mga pagbabago na tanging ang mga taong may malalim na koneksyon sa habi lamang ang nakakaramdam. Isang umaga, habang nag-aayos ng hardin, napansin ni Alana na ang isang namumulaklak na orchid na dati kulay lila ay biglang naging puti. Hindi lang ang kulay, kundi ang alaala ng lila ay tila naglaho sa kanyang isip. Sumunod ang mga kakaibang pangyayari. Sa isang pagbisita sa palengke, ang paboritong paninda ni Alana, ang sariwang isda, ay tila nagbago ng uri. Ang mga huli ng mangingisda ay hindi ang karaniwan, at ang mga lumang recipe ng kanilang mga lola ay tila nagbago ng mga sangkap. Ang mga pagbabagong ito ay soble, ngunit sapat para magdulot ng kaba sa kanyang dibdib. Ang mga memorya ng mga tao sa paligid ay tila nagiging fuzzy, may mga nawawalang bahagi, o biglang nagkakaroon ng mga bagong detalye na dati wala. Ang mga bata ang mas nakakaramdam nito. Isang hapon, habang naglalaro sina Lakan at Diwata sa ilalim ng habi sa museo, biglang nanahimik ang kanilang masiglang tawanan. Nagtago si Lakan sa likod ni Diwata, ang kanyang maliliit na kamay ay nakadikit sa habi, ang kanyang mukha ay puno ng takot. "Mama! May nakita po kami," bulong ni Diwata, ang kanyang boses ay nanginginig. "Hindi po ito si Papa. Hindi po ito si Mama. Pero parang sila po." Itinuro niya ang isang bahagi ng habi na biglang nagpakita ng isang transparent na imahe, isang sulyap sa isang mansyon na katulad ng sa kanila, ngunit mas luma, na may naglalakad na mga anino na tila sina Alana at Rafael. Ngunit may kakaibang aura. Ang imahe ay nagpakita ng isang mapanirang malungkot na eksena, tila isang napakalaking kalungkutan na kumakala. Nagkatinginan sina Alana at Rafael. Ang habi ay nagsimulang magbigay ng isang kakaibang huni, hindi ang pamilyar na awit ng balanse, kundi isang malalim, malungkot na tunog na tila nagmumula sa kaibuturan ng kosmos. Ito ang gihuni ng nalalagas na hibla, isang tunog ng paghihiwalay. "Ano po ang ibig sabihin ito, Papa?" tanong ni Lakan, habang lumapit si Rafael at niyakap sila. Pumikit si Rafael, ang kanyang noo ay nakakunot. "Hindi ko alam, anak. Ngunit hindi ko hahayaang mapahamak ang ating mundo. Hindi ko hahayaang bumitaw ang mga hibla." Sa gabi ring iyon, habang pinag-aaralan ni Alana at Rafael ang mga kakaibang pagbabago sa museo, biglang lumabas ang isang matandang larawan ng pamilya Hidalgo mula sa isang nakaselyadong archive na hindi pa nila nakikita noon. Sa larawan, makikita ang isang mas lumang bersyon ng habi ng Laya, at sa likod nito, isang nilalang na tila gawa sa mga anino. Sa ilalim ng larawan, may nakasulat sa lumang wika ng Weaver, kapag ang mga hibla ay naghihiwalay, maririnig ang huni ng nalalagas na biton. Ito ang simula ng cosmic discord. Ang unraveler ay gumagapang mula sa pagkalimot. Naramdaman ni Alana ang matinding kaba. Ang habi ay nagbabala. Ang kapayapaan ay isang ilusyon, at mayroong isang bagay na mas malaki, mas sinauna, at mas mapanlinlang kaysa sa anumang kinaharap nila noon. Ang mga reality glitches ay lumalala ng mabilis. Ang mga tao ay nagsisimulang magduda sa kanilang sariling memorya. Ang mga balita sa telebisyon ay nagpapakita ng magkakasalungat na impormasyon tungkol sa parehong pangyayari. Ang mundo ay unti-unting nawawala ng pagkakakilanlan, tila isang lumang larawan na nagiging blurry. "Hindi na ito lokal, Kuya Rafe," sabi ni Leo habang nagpakita ng mga datos sa kanyang holographic display. Ang mga temporal anomalies ay nangyayari sa buong mundo. May mga ulat ng mga historical events na nagbabago, at ang mga timeline ay nagiging magulo.
Ibinunyag ni Celine ang isang mas nakakatakot na obserbasyon. May nakikita akong energy signatures na nagmumula sa labas ng ating kasalukuyang dimensyon. Tila may cosmic tears na bumubuo sa mismong tela ng espasyo at oras. Ito ay nagmumula sa isang dying reality. Sa gabay ni Nana Celia, natuklasan ni na Alana at Rafael ang mga lumang kasulatan na nagpaliwanag tungkol sa dying realities at anti-cosmic sympathy. Ayon sa kasulatan, ang bawat realidad ay tila isang hibla sa isang napakalaking kosmikong habi. Kung ang isang hibla ay unti-unting namamatay dahil sa matinding kalungkutan, kawalan ng pag-asa, o internal na korupsyon, maaari itong makaapekto sa katabing hibla na nagdudulot ng e-resonance o sympathy decay. Ang unraveler hindi siya galing sa labas, bulong ni Nana Celia. Siya ang resulta ng labis na pagkalimot at kawalan ng pag-asa sa isang realidad. Siya ay ang pagkatao ng decay mismo. At ngayon, nagtatangka siyang kumalat sa lahat ng hibla. Kinailangan nilang pasukin ang e-dying reality. Hindi ito pisikal na paglalakbay, kundi isang kiproyeksyong kamalayan sa pamamagitan ng habi ng laya. Si Alana, bilang ang pinakamalakas na weaver, ang mangunguna. Si Rafael, bilang ang keeper of the threads, ang magiging kanyang anchor, na sisiguro na hindi mawawala ang kanyang koneksyon sa kanilang sariling realidad. Ang kambal, sinalakan at diwata, ang magsisilbing resonance navigators, ang kanilang pinagsamang intuition ang magtuturo sa kanila ng daan sa loob ng habi. Sa isang selyadong silid sa museo, nagsimula ang ritual. Hinawakan ni Alana ang habi, habang si Rafael ay hinawakan ang kanyang kamay. Ang kanyang isang kamay ay nakadikit sa isang bagong nadiskobring Hidalgo artifact. Isang lumang hourglass na naglalaman ng mga ginintuang buhangin na sinasabing may koneksyon sa mga ancient keepers. Pumikit si Alana. Ang kanyang kamalayan ay lumipad, iginaya ng habi, sa isang dimensyon na tila isang kulay abo na salamin. Ito ang tika bilang panig ng salamin. Ang realidad na ito ay napakaganda pa rin, ngunit tila naglalaho. Ang mga kulay ay kumukupas, ang mga tunog ay humihina. Nakakita sila ng mga gusali na tila nagiging abo, at mga tao na gumagapang, ang kanilang mga mukha ay puno ng matinding kalungkutan at pagkalimot. Hindi sila nakikipaglaban. Sila ay sumusuko. Napakalalim ng kalungkutan dito, bulong ni Alana sa isip ni Rafael, na nararamdaman ang bawat emosyon. Ang pinakamasakit ay ang mga i-echos ng mga tao. Nakakita sila ng mga anino ng mga dating pamilya na naglalakad sa mga kalye, nagmamahalan, nagtatawanan, ngunit ang mga anino ay unti-unting naglalaho, nagiging transparent. Ito ang epekto ng primal unraveler, ang unti-unting paglaho ng pag-iral. Ang kanilang misyon ay malinaw, hindi sila kailangang makipaglaban sa isang pisikal na kalaban. Kailangan nilang mahanap ang puso ng pagkalimot, ang pinagmulan ng kalungkutan na ito, upang di muling ihabi ang pag-asa sa realidad na ito. Sa gitna ng nalalagas na realidad, ginabayan sina Alana at Rafael ng kambal, na ang mga boses ay nagiging malinaw sa kanilang isipan. Mama, Papa, nandoon po. Ang pinakamalalim na kalungkutan, sabi ni Lacan, na itinuturo ang isang lugar na tila isang lumang templo, na halos gumuho na. Pagdating sa templo, nakita nila ang pinagmulan ng pagkalimot. Nakaupo sa gitna ng templo ang isang sinaunang nilalang, isang elder weaver ng realidad na iyon. Hindi siya isang pisikal na tao, kundi isang nilalang na gawa sa purong enerhiya, na tila isang bituin na unti-unting namamatay. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagod at pagkalimot, ang kanyang mga mata ay nanlabo. Ang kanyang aura ay naglalabas ng matinding kalungkutan na siyang sumisipsip sa buhay ng kanyang realidad. Ito ang Key Corrupted Guardian, isang weaver na, matapos saksihan ang mga walang hanggang siklo ng pagkalito at pagkawala, ay sumuko sa kawalan ng pag-asa. Ang kanyang kawalan ng pag-asa ang siyang naging gasolina ng primal unraveler. Wala ng pag-asa, bulong ng elder weaver, ang kanyang boses ay isang malungkot na simoy ng hangin. Ang lahat ay maglalaho. Ang pagkalimot ang tanging kapayapaan. Naramdaman ni Alana ang matinding koneksyon sa elder weaver. Ang kanyang sariling karanasan sa pagkawala ng memorya, ang pagkawala ng kanyang pagkabata, ay biglang nag-echo sa kanyang kalooban. Ito ang kanyang personal na pagsubok. Kung hahayaan niyang malimutan ang lahat, magkakaroon siya ng kapayapaan, tulad ng elder weaver. Ngunit mawawala ang kanyang pagkakakilanlan, ang kanyang mga pinaglaban.
Hindi sigaw ni Alana, ang kanyang boses ay matatag. Ang pagkalimot ay hindi kapayapaan. Ang pagkalimot ay pagtalikod sa katotohanan. Nakalimutan ko ang bahagi ng aking sarili, ngunit ang pagmamahal ko sa aking pamilya ang nagpapaalala sa akin kung sino ako. May pag-asa pa. Sinubukan ng Elder Weaver na itulak sila palayo gamit ang isang alon ng kawalan ng pag-asa, ngunit si Rafael, na nananatiling matatag bilang kanyang anchor, ay pinanatili ang koneksyon. Ang hourglass sa kanyang kamay ay biglang nagliwanag, ang mga ginintuang buhangin ay mabilis na bumababa. Ito ang time of reckoning na sinasabi ng mga ancient keepers. Gamit ang kanyang koneksyon sa hobby at ang kanyang sariling sakit, sinimulan ni Alana na i-wave ang kanyang emosyon. Hindi siya nakikipaglaban sa Elder Weaver, kundi sinusubukan niyang yakapin ang sakit nito, at di muling ihahabi ito ng pag-asa. Ipinakita niya ang mga imahe ng kanyang pagmamahalan kay Rafael, ang pagtawa ng kambal, ang muling pagbangon ng kanyang komunidad, mga hibla ng pag-asa at balanse mula sa kanilang sariling realidad. Ang paghaharap kay Elder Weaver ay hindi isang laban ng lakas, kundi isang Weaver's duel ng kalooban at pag-asa. Habang sinusubukan ni Alana na i-wave ang pag-asa sa Elder Weaver, sinasalungat ito ng Unraveler na matagal nang nakakulong sa kalooban ng Elder Weaver. Lumalabas ang mga fragments of despair mula sa Elder Weaver, nagiging mga illusory na kalaban, mga alaala ng trahedya at pagkalimot. Nang makaramdam ng pagod si Alana, at nang magsimulang mag-fluctuate ang koneksyon ni Rafael, isang bagong puwersa ang lumitaw. Sinalakan at diwata, na nakakakita ng kanilang ina sa Nexus sa pamamagitan ng hobby, ay hindi lamang nakikinig. Sinimulan nilang awitin ang isang lumang lulabi na itinuro ni Alana sa kanila. Ang kanilang mga boses, na puno ng inosenteng pagmamahal at purong koneksyon sa hobby, ay naging isang cosmic symphony ng paglikha, na nagpapalakas kay Alana at nagpapahina sa mga fragments of despair ng Unraveler. Ang kanilang awit ang naging harmonic frequency na nagpapagaling. Ito ang nagbigay ng pure light na kailangan. Ang bawat nota ay tila humahabi ng bagong hibla ng pag-asa sa loob ng Elder Weaver. Sa bawat liriko, nakita ni Alana ang pagbabago sa Elder Weaver. Ang kanyang pagod na mukha ay unti-unting nagiging payapa, ang kanyang mga mata ay nagkakaroon ng liwanag. Nang marating ni Alana ang pinakapusod ng Elder Weaver, doon niya ginamit ang counter wave, hindi para sirain, kundi para integrating ang primal Unraveler pabalik sa balancing anyo nito, na nagko-convert sa kasamaan sa isang puro. Walang kinikilingan na puwersa sa loob ng hobby. Ang Unraveler ay hindi nasira, kundi ni wave pabalik sa isang estado ng balanced non-existence sa loob ng Elder Weaver at ng hobby. Sa isang matamis na sandali, habang lumalabas ang liwanag mula sa Elder Weaver, isang flash ng alaala ang dumaloy sa isip ni Alana. Nakita niya ang kanyang sarili bilang isang maliit na bata na naglalaro sa ilalim ng araw, na nag-aayos ng mga bulaklak para sa kanyang ina. Isang mabilis, matamis na alaala. Ngunit kasing bilis ng pagdating nito, ito ay nawala muli, tila isang hibla na dumaan lamang sa kanyang paningin. Ito ang bunga ng pagiging konektado sa hobby, ang pagkakataong sumilit sa nakaraan, ngunit ang permanenteng pagkuha nito ay nangangailangan ng mas malaking sakripisyo. Ang Elder Weaver ay huminga, at sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, ngumiti siya. Salamat, Batang Weaver. Natagpuan ko ang kapayapaan. Salamat sa paghahabi mo ng pag-asa. Ang realidad sa kabilang panig ng salamin ay nagsimulang magbago. Ang mga kulay ay dahan-dahang bumalik, ang mga tao ay nagsisimulang gumising mula sa kanilang pagkalimot, at ang mga lumalabas na gusali ay muling nabuhay. Ang cosmic discord ay humupa. Ang mga reality tears ay nagsara. Nang imulat ni Alana ang kanyang mga mata, bumalik siya sa kanyang katawan sa museo, mahina ngunit ligtas. Si Rafael ay nasa tabi niya, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, ngunit may pagmamahal. Ang habi ng laya ay nagliliwanag ng matindi, ngayon ay mas malakas at mas matatag kaysa kailanman. Alana, ayos ka lang ba? Tanong ni Rafael, ang kanyang boses ay nanginginig. Ngumiti si Alana, at sa kanyang mga mata, makikita ang isang bagong liwanag, ang liwanag ng pag-unawa. Rafael, naalala ko ang isang bahagi ng aking pagkabata. Maliit na sulyap lang, ngunit sapat na iyon. Sapat na ang pagmamahal nyo. Ang mundo ay nakabangon mula sa Great Unraveling Key at ang Key Cosmic Discord.
Ang lahat ay nakaramdam ng isang paglilinis, isang mas malalim na pag-unawa sa koneksyon ng lahat ng bagay. Ang habi ng Laya, na ngayon ay mas malakas at aktibo, ay naging bantayog ng T-cosmic balance, isang ibiyakon na nagtuturo sa sangkatauhan sa kahalagahan ng katotohanan at pagkakaisa. Para kay Alana, ang kanyang paglalakbay ay nagdala ng bagong pag-unawa. Ang kanyang pagkawala ng memorya ay hindi na isang sumpa, kundi isang patunay ng kanyang kakayahang magsakripisyo para sa mas malaking kabutihan. Sa bawat araw, sa tulong ni na Rafael at ng kambal, unti-unti niyang hinahabid ang kanyang sariling kasaysayan na pinupunan ang mga puwang ng pagmamahal, pagtawa at mga bagong alaala. Ang kanilang pagmamahala ni Rafael ay naging isang patunay na ang pag-ibig ay hindi lamang sa mga alaala, kundi sa pagiging present at sa pagbuo ng bagong kasaysayan. Sina Lakan at Diwata ay lumaki na may malalim na pag-unawa sa kanilang koneksyon sa habi. Bilang mga keepers of the balance, sila ang nagiging susunod na henerasyon ng mga weaver, handang magpatuloy sa misyon ng habi. Ang kanilang mga kakayahan ay lumalim at maaari na nilang imarinigi at mabasa ang cosmic wave, nagbibigay gabay sa mga tao sa iba't ibang dimensyon. Ang Elder Weaver mula sa nalalagas na realidad ay bumalik sa kanyang sariling dimensyon. Ngayon ay isang Elder Weaver of Hope na nagpapatuloy sa paggabay sa kanyang realidad na may koneksyon sa habi ng Laya. Si Leo, kasama si Celine, ay lumago pa sa kanilang trabaho. Ngayon ay nakatuon sa Multiversal Data Analytics upang mamonitor ang balanse sa pagitan ng mga realidad. Sila ay naging mga global leader sa ethical na gay at cosmic security, na nagsisiguro na ang teknolohiya ay gagamitin para sa kaayusan, hindi sa pagkalito. Nagkaroon sila ng sariling pamilya, at ang kanilang mga anak ay lumaki na may pagpapahalaga sa integridad at kaalaman. Ang habi ng Laya ay nanatiling nagliliwanag, isang paalala na ang kanilang kwento ay hindi natatapos, kundi patuloy na hinahabi sa tela ng universo. Ito ay isang patunay na ang pagmamahal ay may kakayahang paghilumin ang mga sugat ng nakaraan, at ang balanse ay laging mananaig sa huli na nagbibigay ng walang hanggang pag-asa sa bawat hibla ng buhay. Ang pamilyang Hidalgo Reyes ay patuloy na nagtuturo sa mundo na ang bawat isa ay may kakayahang maging weaver ng sarili nilang kapalaran, na naghahabi ng isang kinabukasan na puno ng pagmamahal, pag-unawa, at walang hanggang balanse. Sa isang mapayapang pagtitipon sa harap ng nagliliwanag na habi, pinanood ni na Alana at Rafael ang kanilang mga anak, na masiglang naglalaro sa mga hibla ng habi, na tila nagbibigay ng bagong melodies ng pag-asa. Si Nana Celia, na may ngiti sa labi, ay nagmamasid, ang kanyang puso ay puno ng kagalakan sa kapalaran na hinabi ng kanyang angkan. Ang bawat isa ay tila nakarinig ng isang tahimik, kosmikong lulabi na nagpapahayag ng kapayapaan sa lahat ng realidad.